Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. So medyo nakabihis tayo ngayon dahil inimbitahan po tayo sa State of the Nation address, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang mo yung barong ko? Mukhang okay naman, no? Sige. Anyway, ngayong araw po ng State of the Nation address, inaasahan po natin na magkakaroon po ng kilos protesta base po sa mga previous reports na lumalabas ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Okay lang, wala naman tayong problema dyan kasi every zona naman, lagi namang may rally dyan. Pero, maaantig kayo sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa INC ngayong araw sa mismong kanyang zona at tumaon din sa anibersaryo nitong Iglesia ni Cristo. Makikita mo talaga yung puso ng ating presidente eh. 'Di ba? Kahit may mga previous activities na hindi natin alam, no, na may mga panawagan sila, may mga grupo na nagkilos protesta dyan sa EDSA. Alam niyo naman yan, recently lang, di ba? At isa sa tinatamaan ng kanilang kilos protesta ay si Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon mismo ni PBBM. Kaya nakakagulat, nakakaantig itong mensahe ng ating presidente. Parang, sige, kung may negative remarks sila, may sinasabi sila sa gobyerno na negative, suklian mo ng kabutihang loob. Di ba? Yan talaga ang ating presidente. Kaya marami nagmamahal sa presidente. Ito po, nabasa ko lang ito umagang-umaga, no? Sabi ko magandang i-topic ito ah. Yan po yung nilabas na letter ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, dated 27 July 2026, na siya mismo ang pumirma. Si PBBM mismo ang pumirma. Usually, ang pumipirma niyan si Executive Secretary Ralph Recto, na may authority with the authority of the President. 'Di ba? Usually makikita niyo yung ganyan, 'di ba? Kumbaga sa salitang simple, no, fino-forsign lang yan, di ba? Ito si PBBM mismo ang pumirma. Basahin ko yung kanyang message sa mga INC nating kapatid na nakikinig ngayon. Sana hindi ko naman sinasabi na wag na kayo mag-rally ngayong zona, no? Pero pakinggan niyo rin po yung punto ng ating presidente, yung sinasabi ni PBBM. Di ba? Nakakaantig din po yung kanyang punto. Sige, basahin ko. Message. And I quote, I extend my warmest greetings to the Iglesia ni Cristo as you commemorate your 112th anniversary. Nagkataon ngayon pa mismo sa zona mismo, 112th anniversary. 112 years na po itong Iglesia ni Cristo. For more than a century means 100 years. For more than a century, the INC has served as a steadfast guide as a steadfast guide to a community grounded in faith, discipline, and a shared sense of responsibility. Piruin mo ha, after all these things, maganda pa rin po ang trato sa inyo ni PBBM. Maganda pa rin po, kind words pa rin yung binibigay ng ating presidente sa INC. From your humble beginnings, you have grown into a religious institution whose presence has reached communities across the globe. Sabi ni PBBM, yung relihiyan ninyo, yung Iglesia ni Cristo ninyo, yung Iglesia ni Cristo, nagsimula kayo sa humble beginnings, hindi malaki, maliit, full of challenges, hanggang lumawak po kayo, naabot nyo na yung mga miyembro ninyo sa iba't ibang parte ng daigdig ng mundo. Mamaya ko sabihin yung comment ko dyan. Maganda itong message na to. Your enduring work remind us that a life rooted in devotion and integrity helps reinforce the moral foundation of society. Sa madaling punto, yung organisasyon ninyo nakatutulong sa pagpapaigting, pagpapatibay ng moral foundation ng lipunan. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo ng lipunan. Ang take ko dyan, sana magpatuloy. Sana yan talaga ang maging focus. Kung pwede nga lang no? Kung pwede lang naman, pero hindi ko naman sinasabing gawin ninyo, no? Parang panindigan natin yung nakalagay sa ating konstitusyon, the separation of church and state shall be inviolable. Natatandaan ko lang, inaral namin yan sa constitution. Di ba? Kung anong gawain ng simbahan, diyan tayo magaling sa gawaing simbahan, doon tayo mag-focus. Di ba? Yung mga politiko, magulo ang politika eh. Expertise yan ng mga politiko. Ihayaan natin sa kanila yan.
Kasi ang ganda ng foundation. Ang ganda ng mga sinasabi ng presidente dito na nagawa ng Iglesia ni Cristo. Yung second thought ko, sana magpatuloy yung ganyan. Pero sa ganyan na lang. Hindi ko sinasabi, wag na kayong mangialam sa usaping political. Karapatan nyo po yan as an individual citizen. Pero sana, kung saan tayo magaling, yun ang ipagpatuloy natin. Diba? Kasi magulo talaga ang politika. Wag na natin idama yung relihiyon sa gulo ng politika. Remember, good example, no? Yung KOJC, Kingdom of Jesus Christ, ni Pastor Apollo Kibuloy. Ni Kibuloy, ha? Ano naging desisyon nila? Kasi halos masira yung buong relihiyon. Yung arrest ni Kibuloy, di ba? Kasi protektahan siya ng grupo na yan, KOJC. Ano nangyari sa KOJC? Nawala sila sa kanilang focus, yung indoctrination ba tinatawag nila. And then all of a sudden, after a week siguro, after the arrest of Kibuloy, they released this statement saying na hindi na sila makikialam sa politika. Natatandaan nyo yun? Kasi napabayaan nila yung evangelization, napabayaan nila yung trabaho nila as a church, as a religious organization. Sa KOJC yan, ha? Doon napabilib ako sa ginawa nila. Kasi kung hindi sila titigil, kung pinagpatuloy nila yung ginawa nila, gaya na ginagawa nila Mike Defensor, gaya na ginagawa ng ilang mga politiko na maiingay, madadawit din yung buong institution, yung buong organization. Yun ang naman ang punto ko. Kahit na nabastos si Presidente, di mo natin pwede sabihin yan na dead mo lang kay Presidente yung mga rally, no? Ito pa rin, kind words pa rin, ang binigay ni PBBM sa Iglesia ni Cristo. Kasi ayaw naman natin ng gulo, di ba? Sino ba may gusto ng gulo? Sa China ayaw natin ng gulo. Ito, malalaking organization, ito ayaw din natin. Kasi instability ang resulta niyan. Kaguluhan sa bansa, instability, ibig sabihin, hindi magiging matibay ang bansa natin. Hindi magiging matibay ang ekonomiya natin. Gusto ba natin ng gulo? Ayaw natin ng gulo, di ba? But we have to respect those who are in power. Irespeto natin yon. And I continue. May this anniversary reaffirms the sacred mission. Sagrado po yung mission, ha? That has sustained your church through the generations. As you gather in thanksgiving, may this milestone deepen your commitment to translating your beliefs into meaningful acts that uplift those in need. Tama. Kayo man ay mag-iipon-ipon, kayo man ay magpapasalamat, kayo man ay may mga aktibidades na gagawin, sana po ito ay makapag-uplift, maiangat yung ating mga kababayan na nangangailangan. Yan yung kanyang punto sa mensahe ng ating presidente. May this uplift those in need, comfort the weary, and foster harmony wherever you serve. In this spirit, I encourage every member of the INC to remain a steadfast partner in nation building. Nananawagan pa rin po ang ating presidente. Maging mag-partner po tayo, maging magkasangga po tayo sa pagbuo ng lipunan, sa pagbuo ng bansa. Sa bawat miyembro ng INC ito, yan po ang mensahe ng ating presidente. I encourage every member of the INC to remain a steadfast partner in nation building, where faith is demonstrated through service and citizenship is expressed through genuine concern for others. Genuine concern for others. There are cases, there are times na ginagamit po kayo o nagagamit po kayo ng ilang politiko. So iwasan po natin yan. Rest assured that the government stands in solidarity with organizations that strengthen families, promote peace, and expand compassion through our country. May this celebration also inspire renewed reflection on your calling as we continue building the pillars of our bagong Pilipinas. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Yan po yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, July 27, 2026. Ang akin lang po, kung may kilos protesta po kayo ngayon, gaya na sinasabi ng ating presidente, makatulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan. Di ba? At sana ipagpatuloy ng relihiyon yung mission nito, sacred mission. Yan ang sinasabi ng ating presidente, na mapatatag pa ang moral foundation ng ating mga miyembro at ng lipunan.
Maganda po yung mensahe ng ating presidente. Tingnan mo, paano mo aawayin yung ganyang klase ng presidente? Imbis na balikan kayo, murahin kayo, or kung ano man yan, gaya ng ginagawa ni Digong kapag may umaaway sa kanya, binabato niya ng mura, etc. Tingnan mo, yan ang response ng ating presidente. Diba? Sinong hindi matutuwa niyan? Anyway, sige, komento po ang inyong opinion. Paalis na ako, papunta na po tayo ng SONA, no? Medyo exciting din po ito. At marami tayong mga ine-expect na sasabihin po ng ating presidente sa kanyang State of the Nation address. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, click lang po yung subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po.